Eto guys, real talk na. Ha? Alam ko nakarating na kay Sara Duterte ang dalawang rason kung bakit imposible na po siyang maging presidente. Dalawa po to ha. Ito una. Ang unang rason ay yung numbers po niya. Alam natin na may mga survey na ganyan, no? Pero mukhang ano po yun eh, mukhang manipulated eh. Yung mga survey na mataas siya, manipulated, no? Kung iisipin natin, may mga sinasabi si Sara nung nakaraan, sabi niya, ang mahal daw po ang pa-survey. Mahal mo ang pa-survey. Kung magastos ka ng kay Kaufman, 150 million per month, di ba? O, saka ang tanong, paano niya nalaman na mahal? Eh di nag-inquire siya, di ba? Pero ito po talaga, isipin nyo guys, itong taykaminaman.org, website po yan, pwede nyo access ngayon kung ilan po ang pumirma dyan, no? 304,000 lang po, no? Yan po yung sinumite sa petisyon sa Korte Suprema, 'di ba? Yung pagpapauwi kay Digong, 'di ba? Taykaminaman. Pero ilan po yan? 304,000 lang po, 'di ba? Pero alam nyo ba kung ilan po ang registered voter? Registered voter po to hindi pa kasama dito yung mga hindi po voters So ibig sabihin mas marami pa pong tao diyan sa Davao City. Alam nyo kung ilan? 1 million, no? Over 1 million po ang registered voters sa Davao City pa lang. No. So, ibig sabihin, sa Davao City pa lang po, hindi na nila makuha ang lahat ng registered voter. Yung mga hindi pa po registered voter, kumbaga mga 16 years old, 15 years old, di ba? Pwede rin kunin nila yan sa Taykaminaman, di ba? Ilang buwan na ba yung Taykaminaman? November pa po yan o October pa yata yan, di ba? Ang tagal-tagal na. Hindi man lang naka 1 million. So ibig sabihin, mahina na po talaga ang pundasyon ng Duterte, no? Konti na lang. At alam nyo ba na may mga survey po na nagsasabi na ang mga estudyante alam nilang may saltik si Sara Duterte. Ikaw ba? Sa tingin mo, kapag alam mong may saltik, iboboto mo sa pagka-presidente? Yung iba medyo patawa-tawa lang kasi hindi pa po sila hindi pa po ngayon, no, hindi pa election, pero magiging seryoso na po ang usapin kapag election na. Yan po ang unang rason kung bakit imposible na pong maging presidente si Sara Duterte. Ano po ba yung pangalawa? At ang pangalawang rason po, ayaw po kay Sara Duterte ng militar, no? Alam naman po natin na importante po ang suporta ng militar. Kapag gusto mo yung mga ganyan, no, yung maging presidente ka, di ba? Paano majority po ng militar ayaw po kay Sara Duterte kasi nga po obviously may saltik tapos pro-China pa. Alam nyo guys, iba po ang mindsetting ng mga sundalo, no? Yan po hindi pwedeng hinahamak-hamak. Alam naman po natin na yung dayuhang bansa na yun, binabanatan tayo, di ba? Water cannon, di ba, sa West Philippine Sea. Kaya nakita nyo nga po kahit si Tariela, sinabi niya, kapag nanalo po to na presidente sa 2028, ihuhubarin niya ang kanyang uniforme at may mga ganun po talagang mindsetting. Pero alam nyo, meron ding mga mindsetting na mga sundalo na kagaya ni Trillanes na kapag ito ang naupo, sigurado magkukudita sila. No, yan po ang, ganun po ang kumakalat sa kasundalahan, no. Hindi po yan biro-biro, no, na kapag papasunodin ka ng may saltik, di ba? Kung paggawa sa iyo niyan, tingin mo susundin ng mga matatapang na na mga sundalo, 'di ba? Hindi, 'di ba? Yumuko ka sa China. Hindi ganoon po ang mindsetting ng mga militar guys, hindi ganoon, no? Yan po ang ikalawang dahilan, no? Pero kung iisipin natin, isa lang talaga ang dahilan 'di ba? Yung una, ayaw ng mga kabataan sa may saltik, no? Alam nila na may saltik ito, tapos yung military din ayaw rin ng may saltik. Tapos plus na lang yung pro-China siya, no. So ayan po ang totoong dahilan. Ikalat nyo po ito, share nyo po sa mga DDS supporters. Once again, Balita at Kaalaman. Let's do this again. Let's